Pangako po ni Lord Jesus sa ating mga believers ang perfect peace. Okay. Now, what is perfect peace? Is it the absence of troubles? Is it the absence of loneliness or heartbrokenness or bad trips sa buhay? You know what? Hindi po. Ang sagot po, perfect peace is the presence of the God of gods, Jesus Christ, sa ating mga buhay. Okay, ito po ay matatagpuan natin. Meron po akong 2 talata. So, napakamakapangyarihan ng 2 mga ito. Unahin na natin itong nasa Salmo or Psalm 121 verses 5, 7, and 8. Okay, 3 po yan, pero ang ginawa na lang po dito ay pinagsama-sama na lang po natin para mas maganda po yung dating at ibig sabihin ay talagang direkta doon sa ating mga puntos. Okay, ito na po siya. Psalm 121, ito po ay nasa mga verses 5, 7, and 8. The Lord watches over you. The Lord is your shade. At your right hand, the Lord will keep you from all harm. I love that. Alam nyo, talagang pangako ng Biblia to, pangako ni Jesus yan. The Lord Jesus will keep us from all harm. Pangako po yan eh. So, ito pa, He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. So, ibig sabihin, ang ganda nitong the Lord will watch over your coming and going. Ibig sabihin, kung ano man yung mga maging decision mo, gawin mo, punta ka rito, pumaroot pa rito ka, Jesus is with us. Kasi, nang tanggapin natin si Jesus, ayan na po talaga yung pag-occupy niya sa ating mga buhay. Siya na ang bahala. Kumbaga yung control. Hey, I'm in control now. Just let Jesus have the control, have that control in your life. At ito pong masasabi ko, maaasahan po ninyo, mamamangha po kayo kung ano pa yung mga gagawin niya sa mga buhay natin. Ililid niya tayo into all truth, into all happiness, goodness, grace. Tapos ito yung nakalagay sa Isaiah 26:3. Isaiah 26:3. Para sa mga born again Christians po, ito ang kanyang pangako. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. Nakalagay sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him will not perish, but will have everlasting life. Kaya, alam po ninyo, pag naging born again Christian tayo, naging believer po tayo, automatic yung proteksyon ng God of Gods na si Jesus, nasa atin po yan. Kaya ang ganda, you will keep in perfect peace Him whose mind is steadfast, because He trusts in you. Nang manampalatayo sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo, naniwala tayo na yung kamatayan niya sa krus, sapat na para mabuhay tayo magpakailanman. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Zoe life, the Zoe kind of life. Hindi po yan yung buhay na hinihinga mo lang dito sa lupa. It's the real life, the life of the God of Gods, Jesus Himself. Yan ang Zoe life, no? At binigay po yan. Pinagkalooban po tayo niyang Zoe life na yan. So, yes, eternal life sa atin na po. Nagkaroon tayo ng eternal life the moment we accepted Jesus as Lord and Savior. Kaya naman, habang nabubuhay tayo rito sa mundo, alam natin, ang protection niya laging nandiyan. Subscribe na po kayo, share mo ang video nito, share the wonderful love of Jesus, sapagkat naniniwala po ko, ganitong mga mensahe ang kailangan marinig ng mga mananampalataya. Dahil kahit sinong mananampalataya, sometimes nadadown pa rin po. Thank you ha. Jesus truly loves us all.